Yo, what's up, Munggang? Magandang umaga. Kung umaga man sa inyo, magandang gabi kung gabi man. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo mapasa yung final interview nyo sa employer. Or sa... All this is all about Hungary. Then, it is based on my experience. Hindi ako professional, hindi ako matalinong tao, hindi ako yung major in English, hindi ako yung kung talaga yung ganito. Kasi yung sa akin lang, yung tips ko lang. Kasi rumble din yung step 1, step 2. Sa akin mga ka-hotdog, kung ikaw ay gusto mo mag-apply sa Hungary, tapos, hindi naman to applicable lang sa Hungary kahit saan, pa ibang bansa. Pero ito, mas maganda dito sa Hungary kasi andito ako sa Hungary. So, pinakauna, kung ikaw mahina ka sa English, ako mahina din ako sa English. Yung ginagawa ko kasi, like pinakaunang tanong sa'yo, tell me about yourself. Yan naman talaga yung laging yung pinakaunang tanong sa'yo, tell me about yourself. Ako na mahina sa English. Sa hindi pa dumadating yung interview while nag-a-apply pa ako dati. Sinulat ko na yan sa papel, tell me about yourself. Like, ito yung sinulat ko. My name is Edmond A. Chavez. I graduated at Agro National Foundation College of the Philippines with a degree of Bachelor of Science in Marine Transportation. Then, kalimutan ko na ano yung yun yung sinabi ko. Tapos, isabi mo doon yung mga yung previous work experience. Ako, wala akong experience sa factory, pero nakapunta ako dito, alam nyo na. So, kung may experience ka, sabihin mo na ganito. My previous work experience I work at the Toshiba company. I worked there for 2 years, and this is the name of my machine. And sabihin mo ano yung process mo. Sabihin mo nga, my work, name of the machine, my work there is, I'm the one who operates the machine, and we put this basta yung mga ano yung trabaho mo doon, yung isabi mo doon, ilahad mo. Tapos, and my second work experience is I work at the Laguna at electric auto parts at Purkawa. Example lang to, ganito. Di sabihin mo ano yung trabaho mo doon, ganito. Then, pagkatapos niyan, ano pa ba yun? Basta yun isasabi mo. Tapos ito, hindi kasi to script ka. Ito, mga Munggang, hindi to scripted. Dito na to, tuloy-tuloy ito. Hindi na ako mag-edit kasi ito, tinatamad na talaga ako. Gusto ko lang mag-upload ng vlog, yun lang. Hindi ko na ito i-edit. Diretso na. Then, gawin mo, sulat mo sa papel. My name is Edmond Chavez. My favorite work experiences, ganito. Then, sa tell me about yourself kasi, pinakamabisang tips talaga niyan. Sa tell me about yourself pa lang, punggahan mo na. Pasikat ka na dun. Huwag niyong kakalimutan, lagi kayong nakangiti. Kung ikaw, hindi ka palang ngiti, sa interview, plastic ka, ngiti ka. Kasi, isa din yan sa nakahila sa akin eh. Ako, hindi naman talaga ako magaling mag-English. Makapal lang yung mukha ko. Mali-mali pa yung grammar ko. Sige lang, go pa rin. Then, sa akin naman, yun nga, yung ginawa ko, sunulat ko sa papel. Minimorize ko yun. Kasi hindi naman ako yung taong parang basic lang sa akin ng English, ganito. Sinulat yun sa papel, minimorize ko yun. My name is Edmond Chavez, 23 years old, graduated at my previous work experience. Yung ginawa ko yun, hindi pa ako natatanggap dati yun sa pag-a-apply ko. Sinusulat ko, then yun nga, minimorize ko. Yun nga, memorize ko. Sabi nila na wag mo i-memorize, kuan mo lang daw tawag ito, familiarize. I-memorize mo para during interview kahit kinakabahan ka, alam mo na yung gagawin mo. Ganito din, wag niyo kakalimutan talaga pag mag-undergo kayo ng interview, lagi kayo nakangiti. Tapos like for example, papasok ka na sa kuan. Papasok ka na. Hello ma'am, good morning. Kanay, dito. Hello ma'am, good day. Can I sit? You may sit.
Wag kang opo pag hindi ka sinabihan na umupo ha. Wag kang bastos. Thank you. Slay ka na ngiti. Tapos sabihin nga, tell me about yourself. First of all, ma'am, good day to you. My name is Edmond A. Chavez. I graduated at Agro National Foundation College of the Philippines with a degree of Bachelor of Science in Marine Transportation. My previous work experience are I work at the Toshiba company at the Laguna. I worked there for 2 years. The name of my machine is ganito, ganyan. And my job is to ganito. Then, mali yun. My second job is I work at the Laguna also, at Furukawa Electric Auto Parts, and the name of the machine, and this is what we do, ganito, ganyan, and that's it. Pag wala ka nang masabi, sabihin mo, that's it. Like, for example, blanco ka na, sabihin mo, that's it. That's it. Okay ha? Okay, goods tayo doon, Tapos doon, iwasan nyo ang pagsagot ng mga red flags. May mga red flags kasi sa mga sagot. Sa mga question. Kasi pinapaikot lang nila yan eh. Din, yung smile ha, huwag nyo talagang babatukan kita. Yung smile nyo, lagi kayong nakangiti. Ako sa akin, madali lang sa akin ng nakangiti. Kasi Moongang, palangiti talaga akong tao. Friendly ako, kaya sa akin, yung ngiti, easy lang yan sa akin. Kaya na nakikipag-usap lang ng tropa. Then, ano ba yun? Kalimutan ko na. Hindi kasi ito scripted, Moongang. Sa akin, sinasabi ko, ganito. Ito. Kasi napapagod ako mag-edit. Trabaho pa naman. Tapos, yun. Pag may tanong sila nga, why do you want to work in Hungary? Ito sabihin nyo. Sa akin to. Iba din yung ideas ng kasamahan ko, idea niya, iba-iba. It's like you gathered ideas lang sa mga vlogger na andito sa Hungary. Ito yung sabihin, no? I want to work in Hungary because I want to, explore the city of Hungary, because I've heard a lot of good feedbacks in Hungary that Hungary is a beautiful place. It's a beautiful place, and I'm really excited to taste the food in Hungary, and yeah, that's it. Ngiti ka, sabay ngiti, ganon. Then like sabihin sa iyo ko ng ilang taon ka, how many years are you going to work in Hungary? Hindi naman to tinanong sa akin, like for example lang ganito, sabihin mo na maybe 2 years, 5 years, 3 years. Ano yung sabihin mo? If tanungin ka, are you willing to be extended? Yes, sabihin mo. Yes, tapos wag kayong kung tatanungin kayo, kung may relatives ba kayo sa Hungary, do you have relatives in Hungary? Sabihin nyo wala, kahit yung iba meron. Wag nyo sabihin na meron, kasi like in Europe pa, sabihin nyo na, do you have relatives in Europe? Sabihin mo nga, I have relatives in Paris, and my cousin is there, that's ganito. Wag nyo sabihin yun, boy. Kasi pag sinabi mo yun, isipin ng employer na baka magraranawi ka, pupunta ka ng Paris. Kaya you use Samsung, you use Hungary as your stepping stones and move to Paris. Ganun. So, kung may relatives kayo, it's better to be quiet lang. Huwag kayong sabihin nyo nga, ganito. Yari kayo talaga kayo, mababagsak talaga kayo. Kasi proven tested niyan eh. Kasi yung friend ko, sinabi niya na, basta may sinabi siya na kalimutan yung exact idea. Basta nagbanggit siya na ibang country. Dapat talaga focus kayo sa Hungary lang talaga. Yun yung kuhan nyo talaga. Yung goal nyo ba na Hungary lang, paikot-ikot lang din. Ano pa ba? Tanungin kayo, how do you see yourself 5 years from now? Hindi naman to tinanong sa akin. Just in case, kasi we don't know sa utak ng mga employer, sabihin nyo na kuhan na, I see myself 5 years from now, still working in the same kumari. I see myself 5 years from now, still working in the same company and with higher position. Ganun. Like yung isasagot nyo talaga, may commitment kayo ba? Committed kayo sa ito na company na hindi kayo alis. Yun, commitment yung hinahanap nila.
Ganon. How do you see yourself previous time, still working in the same company? Ibanggit mo yun, anong company mo sa Hungary, if ganito, ganon yun. Tapos, ang smile ha. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe the Adventure of Edmond Chavez Vlogs in Europe. I have also Facebook page. The Adventure of Edmond Chavez Vlogs in Europe and Edmond Chavez Vlogs, my main page. So, yun. Lagi ka nakangiti. Iba kasi yung power ng palangiti ka. Iba yung power kasi ganito yun. Like my friend ako. Dati sa college, yung parang lagi kami nagkakasalubong. Lagi nakangiti ba? Siyempre naman ako sa kanya. Hindi siya gwapo. Parang tropa lang ba ganito. Ako naman nangingiti. Feel comfortable ako sa kanya ba? Comfortable ako sa kanya. So, ginaya ko yun. Kahit ako, saan ako pupunta? Dati nag-aaral ako ng college. Ang dami kong kaibigan. Sobra. Like, pupunta ako sa mga corner. Pre. Friendly kasi ako. Friendly. Then, yun ba? Lagi ako nangiti. Iba kasi yung power pag nakangiti ka. Kasi yung taong kausap mo, para silang, they will feel comfortable to talk with you. Parang ganun ba? Kasi palangiti kayo, parang ganun. Hindi sila nai-intimidate. Iba kasi yung pagpalangiti ka. Kasi pag sobrang seryoso, pangit kasi yun. Siguro, it's up to the person kasi. Pero it's better na palangiti ka. Then, during interview to ha. Then ano pa ba, yun lang, lagi kang palangiti. Tapos yung mga red flags, iwasan nyo talaga yun. Kasi, isa din yan sa dapat pagkaiwasan nyo talaga yung mga red flags na hindi nyo, dapat kung may mga, kasi dapat paikot-ikot lang, dito lang kayo sa Hungary lang talaga, ganito. If sabihin sa'yo nga, do you have knowledge in computer? Yes, I know basic the computer. Do you know how to do Microsoft Word, Microsoft Excel? Kahit hindi mo alam, sabihin mo yes. Sabihin no. Kasi kailangan mo magpasikat sa interview yan. You will find a way na para matanggap ka lang. Kahit hindi ka marunong mag-computer, sabihin mo yes. Sinasabi ko sa'yo, sabihin mo yes. Ganun yun. Kahit hindi ka marunong mag-computer, yes lang yes. Huwag kang kakabahan. Kasi ako dati ganun din eh. Wala akong knowledge. Pero lahat kasi ng bagay, ganito kasi yan. Moongang. Kahit gaano pa yan kahirap, as long as lagi mo yung ginagawa, matututo ka yan. Kaya nga, matututo ka yan. Kasi, there always a room for learning. Ang tao, may fast learner, may slow learner. May fast learner, daling mag-gets niya yung trabaho, ganito yung process. Pero may ibang tao din yung late, the best example is me. Ako, makapal yung mukha ko, ganito. Pero yung mahina yung kukote ba? Sabihin natin ganun. I don't care. Ganun. Pero pag everyday mo yung ginagawa, and you always prove to yourself na kaya mo kahit mahirap yung bagay na to. Kasi every problem has its own solution. Ganun lang. So, explore ka lang anong tawag na to, kahit napapagalitan ka, go. Ganun yun. Kaya sabihin ko sa inyo, kung hindi kayo marunong mag-computer, go nyo pa rin. Huwag kayong negative, confident kayo. Tapos ganito naman, pag ikaw hindi ka pa ini-interview, gawin mo. Kasi siyempre, may thinking tayo na baka, interview na, kinakabahan ako. Mawawala yan. Paano yan mawala? Yung gawin mo, yung tell me about yourself, i-memorize mo yan. Kung mahina ka sa English, i-memorize mo na yan. Yung mga, mag-search kayo sa YouTube, tips and advice, ano yung mga tamang isasagot, ganun yun, isulat nyo yan sa papel, i-memorize nyo. Para in case of this day, umabot yung interview, may interview na, confident ka na. Confident ka sa sarili mo na kaya mo ipasa yung interview. Ganun yun. Kaya ako dati, hindi man ako matalino, hindi man rin ako magaling mag-English. Alam ko na sa sarili ko na matatanggap talaga ako. Kaya ko ipasa yung interview. Alam nyo kung bakit? Kasi pinag-aralan ko yung interview eh. Minimorize ko yun. Nasa utak ko na yun. Kahit mahina yung kukote ko, pero minimorize ko yun, ganito. Wala. Hindi pa nakakuha yung result ng interview. I am confident to myself na wala. Pasado ako. Ganun yun. So,
Ganun yung strategy ko sa inyo. Sulat nyo sa papel. Ah, depende sa ibang tao. Kung itong tao na to, magaling mag-English o ganun. Pero sa akin lang na basic lang yung utak natin na hindi naman gano'ng katalinuhan talaga, hindi fluent mag-English, English Carabao. Ganun yung gawin nyo. Sulat nyo, memorize nyo. Kasi sa Tell Me About Yourself, dapat bunggahan nyo na dyan. Ganun. Like parang, ipasaba ka sa interview, pasikat ka dyan. Pasikat ka. Then maging magalang ka. Then lagi kang makinig sa tinatanong sa'yo. Huwag mo siyang sasapawan. Ganun. Then if wala ka nang masabi, like, ganito, my name is ganito. That's it. That's it. Yun lang. Para may closing ka ba? Cut. Na ganito ka. That's it. Tapos ngiti ulit. That's it. Ganun lang. Like ganito. How do you see yourself 5 years from now? I see myself 5 years from now still working the same company with higher position. Are you willing to be extended? Yes, of course. I am willing to be extended. Ganun lang. Kung ano yung tinanong sa'yo, yun yung sagutin. Huwag mo niyang pahabain. Ganito. Kailangan yung sagot mo straight to the point. Diretsahan. Wala na yung... Mahirap kasi yan. Kasi pag pinapahaba mo yung conversation, ganito. Baka magtanong ng why? Ganito. Baka ipa-explain pa siya. Depende na lang sa'yo kung magaling ka. Kung di ka magaling, yari ka. Ganun lang. Din ako naman sa inyo, isipin nyo lang ako na tropa. Ayun na mga nag-a-apply. Like, samahan nyo rin ng dasal. Samahan nyo ng dasal. Kahit saan man kayo pumunta, kahit anong trabaho nyo, kahit anong posisyon nyo sa buhay, lagi kayong magdasal. Then be a good person, ganun yun. Then, ganun, kasi ako, nakatatlong apply ako eh. I know sa future, nakatatlong first apply, second apply, hindi natanggap, pangatlong apply, yun na. So, huwag kang gi-give up. May pangarap ka, huwag kang gi-give up. Ganun. Ako, andito ako sa inyo kung ikaw nakikinig ka. Like, it's like parang ako nagmo-motivate ako sa inyo ba? Kung ano yung mga dapat nyong gawin. Ganun yun. Kasi, basta ganun yung tips ko. Kaya mo. Sabihin mo sa sarili mo na kaya mo. Basta ito yung sabihin ko sa'yo, isulat mo sa papel, i-memorize mo pag may vacant time. Bigyan mo ng oras. Kailangan ma-memorize mo yan. Kung sa mga ibang tao na magaling mag-English, no problem. Walang problema na yan. Matalino naman kayo. Pero sa akin, same sa akin, na basic lang yung utak. Hindi naman gaano katalino. Ito, memorize nyo talaga, tol. Ito yung sinasabi ko, memorize nyo talaga. Kaya nyo ipasa yung interview. Kaya nyo yan. Kaya hindi pa umaabot yung interview, prepared na kayo. Ganun yun. Hindi yung sasabag sa interview, ngayon ka pa memorize, my favorite color, I live at patay tayo dyan. So wala pa yung interview, nag-a-apply ka pa lang. Pag-aralan mo na yun. Lagyan mo ng effort yun. Dedikasyon. Bigyan mo ng oras. Laanan mo ng oras. If hindi ka natanggap, apply ka pa rin. Ganun. Every mistake has its own solution. May learnings tayo. Pag nagkakamali ka, dyan tayo natututo eh. Pag nagkakamali ka ng marami, mas maganda. Kasi mas marami kang learning. Ganun yun. Sulat mo. Pag hindi ka natanggap, okay. Walang problema. Lipat ka, kuhan ka naman, apply ka na naman. Hanggang sa kuhan, wag kang susuko. Sa akin dati, nung hindi ako natatanggap, alam nyo yung ginagawa ko? Pumupunta ako ng simbahan. Sobrang down ko kasi pangarap ko mag-abroad. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sobrang bigat ng dinadamdam ko ngayon. Hindi naman ako na-select for final interview. Ang hirap kasi pangarap ko to eh. Gusto ko makabawi sa pamilya ko. Kailangan ko mag-abroad. Pero hindi mo pa rin binigay sa akin. Mag-aantay pa rin ako. Punta lang ako dito sa simbahan kasi bigat ng dinaramdam ko. Ganun yun. Makikita nyo sa vlog ko, kung i-stalk nyo lang, grabe yung pinagdaanan ko sa pag-a-apply. Grabe. Parang gumuho yung mundo ko. Kasi tatlong apply ako eh. Then pag andito naman,
Pag andito naman kayo sa abroad, huwag yung kalimutan yung mga taong sumuporta sa inyo kung nung walang-wala kayo. Ganun yun. Kasi ako, pag mapagaan-gaan na, yung mga taong tumulong sa akin, tutulungan ko rin yun. Ngayon wala pa muna kasi bayad utang, ito ganito. Ano ba? Pero tutulungan natin yun. Kasi wag niyong kakalimutan yun. Yung mga taong tumulong sa inyo nang walang-wala kayo. Yun yung parang ba? Parang balikan mo sila. Ganun yun. Para i-bless ka nila. Yung sa mga tao naman nandito na sa abroad, yun. Tipid-tipid tayo. Ay, hindi. Huwag niyong tipirin yung sarili niyo sa pagkain. Gawan niyo ng budget. Then, it's better na mag-savings kayo. Then, laging itatrack niyo yung expenses niyo. Lagay niyo sa notebook. Ito yung nagastos ko this month. My salary is ganito. Ito yung mga nagastos ko. Lagi niyo isusulat yan. Para pag abot ng 2 taon, 1 taon, o ilang months, hindi yung mabala-blanco yung utak mo na, saan napunta yung sahod ko? Asan na yun? Wala kang idea kasi hindi mo nililista eh. Padala ka ng padala. Then ikaw din, kung andito ka na sa Hungary, if hindi ka sa Hungary o sa ibang bansa, wag yung tipong lagi kang magpapadala sa Pilipinas na sobrang laki naman. Yung budget lang para sa kanila. Kasi maraming Pilipino yung mga nag-abroad, pag-uwi ng Pilipinas, wala rin eh. Wala, ganun pa rin yung sitwasyon. Kaya kung ikaw magpapadala ka sa Pilipinas, yung sakto lang, wag yung sobra-sobra. Ikaw yung pinapagod mo yung sarili mo. Tapos, padala ka ng padala. Hindi ganun. Kung may tao sa inyong kasi pag nasa abroad ka na, marami na mag-chat sa'yo, marami na magkukumusta. At hindi mo kakilala, hindi mo close, kinakumusta ka. Ganun yung reality eh. Kung sino lang yung taong nakakausap mo nung walang-wala ka, the people who supports you nung times na walang-wala ka, yun yung taong mga dapat mo i-treasure. Yun. Ganun yun. Kasi ang tao, nanda sa abroad ka na, marami na mamumusta sa'yo. That's the reality talaga. That's the reality. Marami mamumusta. Kung sino lang yung tao nung time na walang-wala ka, yun lang yung tulungan mo. Ganun yun. Pasensya na kayo kung yung topic ko na naglilihis-lihis ha. Pero I really appreciate na nanonood ka sa videos ko. Check ko lang kung ilang minutes na ba. So, ito lang. Haba na pala ito. 22 minutes. So, I really appreciate na tinapos mo itong video. Then, please don't skip the ads. Kasi pag umabot to ng $100, nasa $7 pa kasi ako dito sa YouTube. Pag umabot yun, makaka-payout tayo sa YouTube. Then, ikaw kung nanonood ka, grabe, lagi ako nagpapasalamat sa'yo. Time will come na dadami rin viewers ko sa YouTube. Aabot to ng 4,000 views, 2,000 views, 5K. Dahil sa inyo. Ngayon, umabot na siya ng 100 views. It's fine. Importante may audience ako. May mga taong sumusuporta by watching my vlog. Ganun lang. Then, don't forget to leave a comment. Mag-comment kayo. So, subscribe to my YouTube channel. And ikaw kung nag-a-apply ka, good, kaya mo yan. Ikaw pa. Kaya mo yan. So, yun. Then, ingat kayo lagi. God bless. Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye.